Para makapag-start tayo sa Photoshop, mag-i-import tayo ng mga images. Drag and drop lang. So, i-drop nyo lang yung image dito. Ayan. And then, automatic, naka-smart object siya. At meron siyang bounding box, yun yung transform tool. And then, meron siyang bagong layer. So, dahil may transform tool, nasa sayo kung i-resize mo siya or i-scale. Huwag kayong mag-scale dito sa gilid or sa taas kasi madi-distort yung image nyo. So, Control Z. So, kapag nag-scale tayo, dito tayo lagi sa sulok. Kaya lang, nadi-distort pa rin siya. So, diinan natin yung Shift. Ayan, hindi na siya nadi-distort. Unless, bago mo siya iganto, i-resize, naka-activate itong maintain scale or aspect ratio. Kasi kapag ito naka-activate, hindi mo na kailangan diinan yung Shift. Ganyan. So, balik lang natin. So, kung hindi naka-activate yun, diinan nyo yung Shift. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung resize niya nandun sa sulok, sa kabilang dulo. Kung gusto nyo sa center, yung resize niya, diinan nyo yung Alt. So, sa center na siya nagre-resize. So, ganyan tayo mag-resize sa Photoshop. Kung gusto nyo i-rotate, magbabago yung cursor nyo. Pag hindi dun sa direktang sulok, sa bandang taas, ayan o, pwede nyo i-rotate. Para sakto yung rotation, diinan nyo yung Shift. Ayan. So, may mga certain degree siya. Ngayon, kung tapos na kayong mag-transform, enter nyo lang. Kapag gusto nyo ulit siyang i-transform, Control T, transform. At pwede nyo na ulit siyang i-transform. And then dito sa taas, kung makikita nyo, meron pang ibang option dito. Itong warp. Pwede nyo i-click to. And then, eto, magkakaroon siya ng mga envelope para ma-warp nyo itong image natin. So, pwede siya, halimbawa sa mga cloth, sa mga flag, kung gusto nyo i-warp yung images. Tapos, check nyo lang pag okay na. Control Z. Next natin i-discuss ay kung, lakihan ko lang muna to, kung paano mag-select ng area dito sa image natin. Ang gagamitin natin ay Marquee tool. Ito yon, katabi ng selection tool, Marquee. So, kapag ni-right click nyo itong Marquee, meron siyang dalawa. Rectangle tsaka oval. Yung rectangle, well, syempre, rectangle yung pang select mo ng area. So, ang ibig sabihin nun, nakaselect tong area na to, halimbawa, nakaselection tayo. Kasama siya mag-move kasi nga, naka-smart object siya. Kung raster kasi to, pakita ko lang sa inyo. Pag naka-raster to, right-click, raster, rasterize, destructive na to. Kasi yung smart object, mini-maintain niya yung integrity ng in-import natin. Since ni-raster na natin siya, vulnerable na yung pixel niya, so pwede na siyang sirain. Irreversible. So, wag natin gagawin yun. Pinakita ko lang kung ano mangyayari kapag raster. So, meron tayong selected area dito sa smart object. Ibig sabihin, isolated yung pwedeng adjustment nyo. Halimbawa, image adjustment, hue and saturation. So, pwede kong taasan or baguhin yung kulay ng area na yon, yung selected area. Kung ano lang yung nakaselect. Cancel. Ngayon, balik tayo dito sa Marquee tool. Kung gusto kong dagdagan yung selection, didiinan ko yung Shift and then mag-box ulit ako sa mga area na gusto kong idagdag sa selection. Nakadiin yung Shift, nagdadagdag ako ng selection. So, yun yung pwedeng ma-adjust. So, at the same time, kung gusto nyo naman magbawas ng selection, diinan nyo yung Alt. So, nababawasan yung sineselect natin. Ganon. So, Marquee tool, Shift para magdagdag, Alt para magbawas. Naka-Marquee tool ako. Imbis na kung ano yung binilugan nyo or kinahunan, yun yung select,
yun yung may edit nyo, pwede nyo i-reverse, select inverse. So this time, yung kabila, nagpalit ng pwesto yung selection nyo. So imbis na yung kinahunan nyo, yung hindi nyo kinahunan. Select inverse yan. Kaya kung titingnan nyo to, hanggang bounding box, pati yan na-select. So ito lang yung hindi selected kanina. Pwede nyo ibalik, select inverse. Right click, feather. Ito ay para medyo smooth at hindi hard yung edge ng yung effect. Halimbawa, maglagay ako ng 20, okay. So may feather na siya. Pag naglagay ako ng adjustment, faded yung effect. Hindi siya hard corner dito, hard edge. So faded siya. Depende kung gaano kataas yung feather. Depende kung gaano kataas yung feather na in-apply nyo. So yun yung marquee tsaka yung pag-import ng images dito sa Photoshop.